Magandang araw! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa signaturang Health 4, Quarter 2, Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga elemento o sangkap ng chain of infections. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na mailalarawan mo ang pagdaloy ng mga nakahahawang mga sakit sa pamamagitan ng chain of infection. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga elemento o sangkap ng chain of infections. Tingnan mabuti ang larawan sa ibaba, ang larawan A at ang larawan B. Ano ang ginagawa ng mga batang nasa larawan? Tama! Parehong umuubo ang mga bata sa larawan. Sa larawan A, umuubo ang bata na hindi nagtatakip ng bibig. Sa larawan B naman, umuubo ang bata nang nagtatakip ng panyo o tissue paper. Tama ba ang ginagawa ng bata sa larawan A at larawan B? Bakit? Magaling! Ang bata sa larawan A ay hindi tama ang ginagawa, samantalang ang bata sa larawan B ay tama ang ginagawa. Mas maigi na magtakip ng bibig kapag umuubo upang maiwasan ang pagkalat ng virus o makahawa sa iba ng ubo. Sa iyong palagay, ano-ano ang maaaring maging dulot ng ubo at sipon sa ibang tao? Tama! Ang magiging dulot ng ubo at sipon sa ibang tao ay sakit na maaaring magdulot ng hawaan sa iba pang tao. Kaya mahalaga ang pagtatakip ng bibig gamit ang panyo o tissue kapag umuubo upang maiwasan mo na makahawa sa iba. Ano nga ba ang kadena ng impeksyon o chain of infection? Basahin natin ang talata tungkol sa kadena ng impeksyon o chain of infection. Ang nakahahawang sakit ay maaaring maipasa ng isang tao sa ibang tao. Ipinakikita ng daloy ng impeksyon ang mga sangkap sa pagdaloy ng karamdaman o impeksyon. Ang pagkalat ng impeksyon ay maaaring tuwiran o direct o dituwiran o indirect. Maaaring maipasa ang nakahahawang sakit sa pamamagitan ng likido at iba pang bagay gaya ng laway, sipon, ihi, dumi, at dugo. Maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng personal na gamit tulad ng heringgilya, suklay, kung ang may-ari nito ay may kuto, tuwalya, kung ang may-ari nito ay may an-an at buni, tsinelas, kung ang may-ari nito ay may alipunga, at iba pa. Napapasok nito ang katawan ng tao sa pamamagitan ng paglanghap sa balat, sa sugat, at pakikipagtalik. Narito ang mga sangkap ng kadena ng impeksyon. Ang una ay causative infectious agents o pathogens. Ito ay mikrobyo o mikroorganismo na nagdudulot ng nakahawang sakit. Pangalawa, reservoir or source o tinatawag nating host. Ito ay lugar kung saan nananahan at nagpaparami ang mga causative agents. Ito ay maaaring tao, hayop, tubig, lupa, pagkain, tuwalya, pinggan, kutsara, tinidor, at iba pa. Ang pangatlo naman ay ang mode of exit. Ito ay mga labasan ng mikrobyo. Halimbawa nito ay sa bibig ng isang tao kung saan tumatalsik ang laway habang nagsasalita, humahatching o bumabahing o umuubo. Ang sipon, dumi at ubo ay halimbawa rin. Ang pang-apat naman ay ang mode of transmission.
Ito ay paraan ng pagsasalin at paglilipat ng mikrobyo, causative agent, sa ibang tao sa pamamagitan ng droplets, airborne, foodborne, vector-borne, at bloodborne. Ang nakahawang sakit ay maaaring maisalin sa ibang tao sa pamamagitan ng sumusunod. Una, pagkagat sa pagkain ng may sakit o pagsalo sa kanilang pagkain. Pangalawa, maaaring makuha ito sa hangin, tubig at lupa. Pangatlo, maaaring makuha ito sa dugo, laway, dumi at ihi. At sumunod, paghawak o paghipo sa infected na tao o bagay o kasangkapan. Panglima, ang mode of entry. Daanan ng mikrobyo ang katawan ng ibang tao. Maaring ito ay sa pamamagitan ng bibig, ilong o balat. Ang bukas na sugat ay madaling pasukan ng mikrobyo kaya kinakailangan ang higit na pag-iingat upang makaiwas sa impeksyon o sakit. At ang pang-anim ay ang bagong tirahan o susceptible host. Ang sinumang individual na may mahinang resistensya ay madaling kapitan ng sakit. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Kumpletuhin ang Sun Graphic Organizer sa ibaba tungkol sa chain of infections at ipaliwanag sa bawat isa. Narito, chain of infections. Ang una ay causative infectious agents o pathogen. Ito ay mikrobyo o microorganismo na nagdudulot ng nakahawang sakit. Sumunod, reservoir or source o tinatawag na host. Ito ay lugar kung saan nananahan at nagpaparami ang mga causative agents. Sumunod, mode of exit, mga labasan ng mikrobyo. Sumunod, mode of transmission, paraan ng pagsasalin at paglilipat ng mikrobyo o causative agent sa ibang tao sa pamamagitan ng droplets, airborne, foodborne, vector-borne, at bloodborne. Sumunod naman ay mode of entry, daanan ng mikrobyo ang katawan ng ibang tao. Maaring ito ay sa pamamagitan ng bibig, ilong o balat. At ang panghuli ay bagong tirahan o susceptible host. Ang sinumang individual na may mahinang resistensya ay madaling kapitan ng sakit. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, paano na ipapasa sa ibang tao ang mga nakahawang sakit? Magaling! Ang nakahawang sakit ay maaaring maisalin sa ibang tao sa pamamagitan ng pagkagat sa pagkain ng may sakit o pagsalo sa kanilang pagkain. Maaari ding makuha sa hangin, tubig at lupa. At maaari ding makuha sa paghawak o paghipo sa infected na tao o bagay o kasangkapan. Pangalawang katanungan, ano-ano ang dalawang paraan ng pagkalat ng impeksyon? Tama! Ang pagkalat ng impeksyon ay maaaring tuwiran o direct o maaari ring dituwiran o indirect. Pangatlong katanungan, isa-isahin ang mga elemento ng chain of infections. Magaling! Ang mga ito ay letter A, causative infectious agents o pathogens. Letter B, reservoir or source o host. Letter C, mode of entry. Letter D, mode of transmission. Letter E, mode of exit. At letter F, bagong tirahan o susceptible host. Pang-apat, ano-anong mga personal na kagamitan natin ang maaaring mapagpasahan ng sakit? Tama! Maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng personal na gamit tulad ng heringgilya, suklay kung saan ang may-ari ay may kuto, tuwalya kung ang may-ari ay may an-an at buni, tsinelas kung ang may-ari ay may alipunga at iba pa. At panglima, bilang mga kabataan, ano-ano ang mga maaari nating gawin upang maiwasan ang pagpapasa-pasa ng mga sakit? Tama! Bilang kabataan, maaaring maiwasan ang pagpapasa-pasa ng mga sakit
sa pamamagitan ng pag-alam ng mga elemento o sangkap ng chain of infections. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Sagutin ang tanong sa ibaba sa loob ng 5 pangungusap. Paano mo mapapanatiling mabuti ang iyong kalusugan upang makaiwas sa nakahahawang sakit? Mahalaga na ating ingatan ang ating kalusugan. Mapapanatili nating mabuti ang ating pangangatawan sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain. Uminom din ng bitamina hanggat maaari. Iwasan rin ang mga sanhi ng infeksyon katulad ng paglapit sa mga taong may sakit. Iwasan ring hawakan ng mga bagay na kanilang ginamit. At para sa ating panghuling pagsasanay bilang 4, unawain ang bawat pahayag. Isulat ang tama o mali sapat lang. Una, ugaliin ang magpabakuna. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pangalawa, umiwas sa taong may sipon o ubo. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pangatlo, hintaying lumubha ang sintomas bago kumonsulta sa doktor. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay mali. Pang-4, ugaliin ang palagiang paghuhugas ng kamay upang makaiwas sa sakit. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. At pang-5, gumagamit ng guwantes ang mga dentista upang makaiwas sa sakit mula sa kanilang pasyente. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Tandaan, ang nakahawang sakit ay maaaring maipasa ng isang tao sa ibang tao. Ipinakikita ng daloy ng impeksyon ang mga sangkap sa pagdaloy ng karamdaman o impeksyon. Ang pagkalat ng impeksyon ay maaaring tuwiran o direct o dituwiran o indirect. Maaring maipasa ang nakahawang sakit sa pamamagitan ng likido at iba pang bagay gaya ng laway, sipon, ihi, dumi at dugo. Maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng personal na gamit tulad ng heringgilya, suklay kung ang may-ari nito ay may kuto, tuwalya kung ang may-ari nito ay may an-an at buni, tsinelas kung ang may-ari nito ay may alipunga at iba pa. Napapasok nito ang katawan ng tao sa pamamagitan ng paglanghap sa balat, sa sugat at pakikipagtalik. Mga bata, tama ba lahat ang inyong mga sagot sa mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!